Nakakita na ba kayo ng halaman na kasing hawig ng balat ng ahas? Ito ang Alocasia mortfontenensis o tinatawag na elephant ear sa kanyang common name. Itong ating mga Alocasia or elephant ear ay native dito sa Pilipinas and cultivated na din. At ang kinaganda dito ay kahit saan tumutubo sila sa gubat. Hindi man kasing ganda ito ng poly na variety ng Alocasia, pero yung structure ng leaves nito ay pa-wavy. And then same sila ng poly, no? Pero hindi lang siya shiny, hindi shiny yung leaves niya. Pero yung kanyang petals ay parang balat ng ahas. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Napakaganda. Alam nyo ba mga ka-jungle, lahat ng bahagi ng halaman na ito ay makate. Sa kanyang dahon, sa petals, sa ugat. Kaya naman kung nagtatanim kayo nito, kailangan nyong mag-gloves or be careful sa halaman na ito habang tayo ay mag-propagate. Kung meron kayong mga bagong Alocasia mga ka-jungle na mga ganito, na elephant ear, ang pag-aalaga dito ay napakasimple lang. Since sila ay native dito sa Pilipinas and cultivated na din, yung soil na gagamitin nyo ay simple lang, kahit saan na soil, basta garden soil. And then, ang pagdidilig dito, alternately, hindi palagi kayong magdidilig para hindi siya mabulok yung ugat. And then, yung sunlight naman, gusto nila yung indirect sunlight or hindi bright sunlight kasi nga masusunog naman ang mga dahon nito. Ano nga ba ang mga challenges sa pag-aalaga dito ng ating mga Alocasia? So, ang mga challenges kung bakit namamatay yung ating mga Alocasia is nadadapuan sila ng mga insekto, mga spider mites, so prone sila ng mga spider mites. Kinakailangan na palagi silang ini-sprayhan ng neem oil o di kaya pupunasan yung kanyang dahon. Pero, as you can see, yung akin, tingnan naman, hindi siya healthy. Yung mga dahon nito ay sira-sira dahil nga hindi ko siya naalagaan ng maganda. Dahil nilalagay ko lang siya kahit saan. Tumutubo naman din sila and then meron naman mga bagong suloy. Pero tinatawag kasi itong dormant plant which is minsan hindi sila gumaganda ang pagtubo. Dormant plant means to say minsan bulbs lang, naiiwan yung bulbs and then mga ilang weeks din, tutubo naman din sila. So, pwede mo silang i-transfer sa mas magandang pots kung hindi sila healthy and then pwede mo din silang ilagay sa tubig muna, i-water propagate muna para ma-rejuvenate yung kanilang mga dahon and then mga ugat para mas maging maganda ang inyong mga Alocasia. Itong ating mga native plants dito sa Pilipinas, kailangan paramihin sila dahil endangered species itong mga ito. Alocasia dito sa Pilipinas ay kasagaran ay mga endangered species o mga exotic plants. So, kailangan paramihin at huwag galawin sa wild. Pero meron naman iba na nagko-collect ng mga ganito ay pinaparami nila. Kaya naman naging cultivated ang mga ganitong halaman. So, let's spread awareness na din sa mga gustong magtanim. Huwag nyo na lang kunin sa wild if ever may nagustuhan kayo ng mga ganitong halaman sa gubat. Kailangan natin paramihin ito. So, itong ating mga Alocasia ay napakaganda alagaan. Basta masunod lang natin ang kanilang pangangailangan. Kaya naman ako si Mark of the Jungle Plant, ang plant enthusiast. Maraming salamat sa panonood and I hope may natutunan kayo in today's short videos ng ating mga Alocasia plant. And I will see you next episode because more plant, less stress.